Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Maiksing kwento lamang ito na nangyari sa aming magpamilya nung kapanahunan. Grade 3 ako noon at kailangan naming umuwi ng probinsya para sa naghihingalo kong Lola Inday. Lola ko ito sa father side. Bali sa kaduluduluhan na ito ng Visayas. Malapit na sa Mindanao. Ito ang kauna-unahang beses kong sumama kasama ang aking 12 taong gulang na kapatid na si Rosa. Dumating kami noon ng maaga-aga pa. Mainit ang panahon. Sinundo kami ng mga pinsan ng aking Papa Noel. Mga 1 oras pa ay nakarating na kami sa barangay at mula doon ay bumaba kami. Bitbit ng mga pinsan ni Papa ang mga gamit namin samantalang kami ay pinagpalit ng tsinelas dahil maglalakad pa kami ng konti sa mga tuyong sapa. Hindi kami sanay ni Ate Rosa sa probinsya. Bagamat nakakapagod ay nabighani naman kami sa magandang lugar at paligid nun. Hindi ko na alam ang oras o ilang oras ang nilakad namin bago kami nakarating sa bahay nila Lola. Tumawid-tawid pa kami sa mga irigasyon na sa gilid ay kita ang mga bukirin. Matapos noon, mga ilang mga kubo na bago kami nakarating sa bahay niya. Masyado na talagang malayo ang bahay na ito kaysa sa yung ibang mga pinsan ni Papa na nakatira na sa may mga barangay kung saan may mga access na ng mga sasakyan. Ang dahilan, ayaw na ni Lola na umalis pa sa lugar kung saan siya nagdalaga. Napangasawa si Lolo, nagkaanak, nagkaapo, at tumanda. Ito na ang kinalakihan niya at noong maayos-ayos pa nga ang pag-iisip ng mahigit 90 anyos kong Lola, ay kabilin-bilin na nito na ayaw niyang maghingalo o mamatay sa ospital. Gusto niya, sa bahay na yun siya babawian ng buhay. Kundi umano, mumultuhin niya yung mga gustong magpa-ospital sa kanya. Sa edad ko na yun, Sir Seth, ay maraming beses na rin akong nakakita ng mga taong malapit ng pumanaw, kagaya ng mga kamag-anak nila Mama. Pero dito ko lang naranasan ang klase ng nagbibilang ng araw na talagang makapanindig balahibo. Nagmano kami ng maayos kay Lola pagkarating. Tipikal na may edad na si Lola. Walang kakaiba. Nakahiga lamang at tila nag-aantay na ng kanyang oras. Maganda ang paligid sa umaga. Pero kung gaano kaaliwalas ang paligid ay ganun din ka medyo nakakatakot pagsasapit ng gabi. Unang gabi, Sir Seth, ha? Unang gabi pa lamang namin doon pero may kakaiba na kaagad na nangyari. Nung una ay wala pang naikikwentong kakaiba ang mga pinsan ni Papa sa kanila ni Mama. Kasi ang buong akala nila ay hindi na naniniwala si Papa sa mga ganitong klaseng bagay. 6:00, padilim na. Nagmistulang piyestahan ng bahay ni Lola. Masarap ang hangin at gawa ng maingay at maliwanag naman ang ilaw noong gabing yon, ay naging kampante ang lahat. Habang nagluluto sila sa labas ng bahay, nainganyo naman kami ni ate na maglakad-lakad. Dahil din siguro sa pagiging abala nila at pakikisalamuha ng mga magulang ko sa mga kamag-anak ay nawala ng saglit ang kanilang atensyon sa amin. Natuwa kami noon sa mga alitap-tap na sobrang rami na hindi makikita sa syudad. Habang palapit kami doon, may narinig kaming sitsit. Psst! Psst! Nakita namin ang isang matandang lalaking nakatayo sa may puno sa hindi kalayuan. Malinis ang mukha nito. Maputi. Tapos parang bagong ligo at malinis ang damit. Yung talagang katiwa-tiwala tingnan.
Tinawag niya kami at dali-dali naman kaming lumapit sa pag-aakalang isa ito sa mga kamag-anak ni Lola. Tinanong niya kami kung bago daw ba kami ron at kung bakit maraming tao sa bahay. Sinagot naman namin ito syempre ng totoo. Ngumiti ito. At ang muli niyang tinanong ay kung hanggang anong oras maraming tao doon sa bahay. Syempre, gawa ng hindi namin alam ay sinabi namin na kung gusto niya, tanungin niya ang mga kamag-anak namin. Akmang tatawag na kami nun, nang bigla na lamang akong nakaramdam ng mahigpit na pagkapit sa braso ko. Sobrang higpit na pinipiga niya talaga ito. Mabuti na lamang at nakaiwas si Ate Rosa. Sinubukan pa ng nilalang na hatakin ang buhok nito pero napatumba si ate at tumatras nun. Ang pinakamalakas na sigaw noon si ate, na nakuha naman ang atensyon ng mga tao sa paligid. Nung nakita kami ay bigla akong binitawan ng lalaki. Tumakbo naman kami kaagad ni ate pabalik ng bahay. Sinalubong kami ng mga pinsan ni tatay at tinanong kung ano ang nangyari. Ang tinawag pa nga namin noon sa lalaki ay maligno. Hindi kasi ako tumingin noon sa kanya matapos akong mahawakan pero ayon sa ate ko, noong natumba umano siya at umiwas sa lalaki ay nakita niya itong nagmukhang parang nanunuyot na matanda. Lumalim ang mata, nangulubot. Hindi naman ito naabutan ng mga pinsan ni Papa kahit na nag-ikot-ikot sila sa paligid nun. Yung braso ko na nahawakan ng matanda, sobrang nangitim at namaga. Yung nakahulma na yung palad niya doon. Siyempre, pinagalitan kami ni Papa pero andun pa rin yung pagtataka niya kung bakit at ano ang nangyari nun. Lalo na nung sinabi namin kung ano ang tinanong ng matandang lalaki sa amin. Ayon pa sa mga pinsan ni Papa, gabi-gabi, mula nang nanghina si Lola, tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi, ang isang pinsan ni Papa na nagbabantay kay Lola ay palagi na lamang nakakaramdam nang biglang mawawalan ng hangin sa paligid. Sa paligid lang ng bahay, na hindi naman dapat mangyari sa kadahilanang napapalibutan sila ng kapunuan. Pagkatapos ay magsasalita na si Lola ng, "Tulong, kukunin niya ako. May kukuha sa akin." Sabi niya sa akin, kukunin niya ako kapag mahina na ako. Matinong-matino na sinasabi umano ni Lola yon. At tila ba takot na may kukuha talaga sa kanya. Nung una ay akala nitong pinsan ni Papa na si Tita Beth, yung tipong nag-uulik-bata lang si Lola. Pero isang gabi pa, habang nagpapaantok na si Tita Beth, na buong akala niya ay tulog na rin si Lola nun. Tandaan niyo Sir Seth, dapat bedridden na si Lola at halos hindi na makakita pero noong gabing yon, naggulat si Tita Beth nang bigla na lamang tumayo si Lola at sumisigaw ng, "Andyan na siya! Andyan na siya!" Nagulat si Tita Beth noon na parang ang himalang nakatayo si Lola. Pero mga ilang segundo lang yon dahil nawala na naman ito ng balanse. Natumba. Mabuti na lamang at mabilisang nasalo ito ni Tita Beth. Sabay silang napahiga sa may sahig. Bali ang pwesto ni Tita Beth ay nakaharap siya sa may bintana habang nakapatong naman sa kanya si Lola. Kaya naman kitang-kita ni Tita Beth na sa labas ng bintana ay merong nakalambitin na maihahambing mo sa isang unggoy. Nakadipa ito doon. Nakasilip. Nahaba ang dila nito. Parang ahas na nakaikot at nakapulupot sa may bintana.
Harang lamang kasi ang meron na parang rehas ang bintana na yon. Kaya naman halos masigaw na si Tita Beth nang mangyari ito. Hinatak at pinatabi ni Tita Beth na maayos si Lola at kukuha sana ng kung anong maibato sa nilalang, pero naabutan niya na lamang itong gumagapang pataas. Umuungol pa rin si Lola noong gabi niyo na tila ba naghihingalo. Kaya naman ang ginawa ni Tita Beth, nag-iingay ito at nanninermon habang nagsimulang magsunog ng mga pangontra sa nilalang na ito. Kinaumagahan nun, nagmadali si Tita Beth na lumabas. Tatakbo lamang siya para punta ng kapitbahay na pinakamalapit para makisuyo na bantayan muna si Lola. Gawa ng kailangan niyang punta ng mga kapatid niya at humingi ng tulong sa nangyari. Nung nasa trangkahan umano siya ng bahay ng kapitbahay nila, napalingon siya saglit. May kalayuan man ang bahay pero natatanaw niya pa rin ang bahay ni Lola. Dun, Sir Seth, nakita niya yung isang aso. Partida. Mag-aalas 6 na noon. Maliwanag. Pero itong aso na ito, nakatayo lamang sa may pintuan ng bahay na sarado. Matagal umanong tumitig si Tita Beth habang hinihintay ang paglabas ng kapitbahay. Nang walang ano-ano, ay bigla na lamang tumayo ang aso sa dalawa nitong paa. At ang dalawang paa sa harap ay nakasampa sa may pintuan ng bahay. Doon na sumigaw si Tita at hindi na hinintay na makalabas ang kapitbahay. Bagamat lumabas naman pero naabutan niya na lamang si Tita Beth na patakbo na pabalik sa bahay ni Lola, kung saan sinundan naman siya ng kapitbahay na ito. Nakita nilang dalawa yung aso. Talagang makapanindig balahibo umano ang itsura. Kala mo, patay na asong nabuhay. Nang mapansin nito na papalapit sila Tita Beth, pabalik ng bahay ay tumakbo ito palayo. Imbis na si Tita Beth ang malis, ang kapitbahay niya na lamang ang sumundo sa mga kapatid nito para ipaalam ang nangyari kay Lola. Kaya naman magmula ng gabing nangyari yon, ay salitan na ang mga kapatid ni Tita Beth na samahan sila. Hindi natigil ang pagpaparamdam noon ng nilalang. Pero hindi na ito nakakalapit. May tunog ng tik-tik lang. Konting pag-init ng paligid at paminsan-minsan ay may anino ng taong nakatayo sa hindi kalayuan. Kapag lumalabas naman ang kapatid ni Tita Beth na may dalang itak at ilawan, tanging naaabutan na lamang nila ay ang patakas na mga yabag. Base din sa kwento nila noong gabing naroroon kami, totoo ngang kapag malapit ng mamatay ay napagkakainteresan ito ng mga aswang. Wala itong pinagkaiba sa bango ng pinakapaborito nilang hinog na prutas. Daig pa umano ng mga aswang na naglilihi at gutom na gutom kapag ganyan. Gagawa ng paraan kahit nasa konti o malapit ay maamoy lamang ang katawan ng mga nanghihina at makapaghatid sa kanila ng paglalaway. Sapat na sa kanila pero ang tila hindi nila mapigil ay kapag dumating na ang panahon na pumanaw na ang may sakit. Parang ito na umano ang sukdulan ng pagpipigil nila. Nanakawin at nanakawin nila ang bangkay sa parang iniisip nila. Gumaan ang pakiramdam namin noong sabihin nila na marami-rami naman daw kami doon. Kaya mukhang katatakutan kami ng nilalang na makalapit doon. Bagay na mali kami. Siguro, talagang hinintay lamang ni Lola si Papa noon sa kadahilan ng nag-iisang anak ito. Magmula kasi nang dumating kami ay nararamdaman nilang pahinaan ng pahina si Lola. Pero alam mo yung parang kalmado.
Sa ikatlong araw, eto na. Kakatapos lamang ng tanghalian nun. Napansin na nga nila na naghihingalo na si Lola. Pahina na ng pahina ang tibok ng puso nito, pulso at paghinga. Ito na nga ang oras nun. Kaya lahat na ata ng mga kaanak namin kasama na ang mga kapitbahay ay pumunta doon. Pumunta't parito doon sa bahay nila Lola. Kumaga naghahanda na mamaalam. Kinausap nila ang mga ito. Buong maghapon ay ganun ang nangyari. Hanggang sa unti-unti na rin munang nagsibalikan sa kani-kanilang bahay ang mga tao at kami-kami na lamang din ang natira sa bahay ni Lola. Hanggang sa bumaba ang araw. Hanggang sa sumapit ang dilim. Ako, si ate, mga magulang namin, si Tita Beth, si Lola, at ang tatlo pang pinsan ni Papa na sina Uncle Rick, Noli at Bon. Dala nila ang dalawang motor noon na kung ano man ang mangyari kay Lola ay para sabihan ng ibang mga kaanak, pero ayun nga, ito na ang nangyari. Pasado alas 7, gaya ng sinasabi ko, pansin at kita na namin na naghihintay na lamang ng oras si Lola. Pero kitang-kita naming lahat na bigla na lamang itong umupo mula sa kanyang kinahihigaan. Tuwid na tuwid ang upo nito. Napatayo kaming lahat at kasabay ng pag-upo ni Lola ay ang pagtunog ng isang makapanindig na tunog. Huni na galing sa ibon. Koko, koko, koko. Ganon yung tunog. Tumigil ito. Pagkatapos ay sa kabilang parte naman, tutunog ang napakalakas na tuko. Titigil. At sa kabila naman ay tutunog naman ang isang ibon na hindi mo maintindihan kung anong klase nun. Pero wala ito sa taas ng mga kapunuan. Para lamang itong nasa lupa. Tumigil na naman ang tunog na yon. Salit-salita ng tunog ng mga hayop, pero tila ba gumagapang na sila sa lupa. Inalalayan naman nila si Lola noon na matapos ang pag-upo ay bigla na namang nahiga. At dito, nag-iba na ang kulay ni Lola na parang bigla itong nangitim. Lumabas si Papa kasama ang mga pinsan niyang lalaki. Nagpailaw sila. Meron silang nahuling gumagapang sa may labas papunta sa maraming mga puno. Pagkatapos nun, nawala na. Nagsiga sila. Si Lola, tila hindi na rin magtatagal, kaya naman nagmotor na ang dalawang pinsan para sunduin at ipaalam sa ibang gustong pumunta na malapit na si Lola. Iilan lamang sa mga kaanak ang nakarating bago pumanaw si Lola. Matapos ang iyakan, yung iba ay umalis na ulit. Nagtoka-toka na mga ito kung sino ang pupunta sa punerarya, kung sino ang kakausap sa mag-iimbalsamo, at kung sino ang tutulong na mag-ayos ng bahay kung saan siya ilalagi. Nagkaroon na naman ng katahimikan noong gabing yon, pero nadagdagan kami ng mga tao. Mga ibang kapitbahay, ibang kaanak. Basta, hindi ko na maalala kung ilan. Pero sapat na yun para maging kampante yung mga tao doon sa loob. Kasalukuyang naroroon ang bangkay ni Lola. Dahil gabi na, wala nang kukuha at mag-iimbalsamo ng ganong oras. At ito, dito sa parting ito, Sir Seth, ang pinakahuli, pero ang pinaka nakakatakot na nangyari sa kanya. Salit-salitan kaming pinagbantay noon sa katawan ni Lola. Abala sila sa pagbabaklas at paglilinis ng paligid sa may labas. Napapansin namin noon na bahagyang tumaas yung kamay ni Lola. Hindi naman gaanong kataasan, pero
umangat talaga siya. Sinabi ko yun kay Tita Beth. Medyo nagtaka naman si Tita pero ang sabi niya lang, parte umano yun ng paninigas ng patay. Kaya naman binaba niya ito ng maayos at bumalik na siya sa ginagawa niya. Hanggang sa makailang minuto pa lamang ang lumipas nun, biglang gumalaw ang hinihigaan ni Lola. Umusog ito sa tabi ng pader at pagkatapos nun, sumagad na ang pagtaas ng kamay niya. Doon na kami napasigaw. Agad tumakbo sila Papa papasok sa loob at kitang-kita din nila ang nangyayari nun. Nauusog ang higaan palapit sa may pader. Dali-daling tumalon si Tita Beth at pumatong sa bangkay ni Lola habang sumisigaw. Nung papalapit na yung iba ay saka tumigil ang paghatak ng higaan nun. Nung ibalik nila si Lola sa dati nitong pwesto, nakita nila na ang babang bahagi ng kubo niya may butas na. Dito sa pagkakataon na ito ay pinatawag na nila ang albularyo. Habang lahat kami ay hindi umalis kung nasaan si Lola noon. Pagkarating umano ng isang pinsan ni Papa na sumundo sa albularyo, hindi kaagad sumama ang albularyo na ito sa loob. Nagpaiwan umano ito sa labas nun. Maya-maya pa ay nagtawag ito. Bakit umano hindi pinagpatuloy ang pagsisiga nila Papa at ang mga kaanak? Inutusan niya itong magsiga ulit. Sumisingaw umano ang mabahong amoy sa labas. Wala kaming naaamoy nun. Siya lang. Pero may isang nilalang umano na gustong kunin ang katawan ni Lola. Nung una, syempre nagtaka pa kami sa pinagsasasabi niya. Pero ang ginawa nila ay nagpaapoy sila sa 4 na bahagi ng lupain. Ayon pa sa albularyo na ito, napapaligiran umano nila ang nilalang. Sa papanong paraan? Nang sabay-sabay sinabuyan ng asin ang bawat siga, na may kasamang kung anong dasal o binubulong ang albularyo nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang lumagabog ang bubungan at gumulong mismo sa harapan nila Papa ang isang putol na katawan ng puno ng saging. Ayon sa albularyo, isang uri ng aswang na kung tawagin ay balbal ang gustong kumuha kay Lola. Yung mga aswang na nangangain ng katawan ng patay. Papalitan niya umano ang katawan na yon ng puno ng saging. Gagamitan ng pambulag para isipin ng mga kamag-anak na nandun pa rin ang katawan ng bangkay. Walang ano-ano. Biglang umatras palayo ang manggagamot sa bahay. Meron itong binunot na hindi namin alam kung ano pero nang iwinasiwas o binato niya ito sa ere, merong bumagsak mula sa itaas. Bumagsak sa kanya ang isang itim na nilalang. Tatakbo pa sana ito pero kitang-kita ng ilawan nila Papa kung paanong abutin at hilahin ng albularyo ang bibig nito at mahatak ang dila. Nagwawala ang nilalang pero sobrang lakas pa rin. Halos hilain niya pa rin ang albularyo na yon. Natigilan ng lahat noon. Halos pinanood lamang nila ang albularyo. Iniindahan niya ng saksak ang nilalang pero mabilis itong umilag. Sobrang liksi. At dahil sa matanda na ang manggagamot at napagod na ito sa kakapaikot-ikot kasama ang nilalang na yon, ang sumunod nitong ginawa, bago siya tuluyang hatakin ng nilalang sa loob ng kakahuyan, pinutol niya ang dila nito. Humiyaw ito pero patuloy na tumakbo palayo. Galit na galit umano ang albularyo kila Papa at sa pinsan niya na
kung bakit hindi man lamang siya tinulungan. Syempre, natulala lang din talaga sila Papa sa nangyari nun. Hingal na hingal lumano ang albularyo na nagrereklamo na hindi na siya sanay sa pagiging ganon. Matanda na siya. Marami siyang ininom na tubig. Nagdagdag pa sila ng siga sa labas. Yung dila umano ng nilalang na naputol, Sir Seth. Nakita nila Papa na parang karne na sobrang haba, pero ang nakapagtataka, hindi pa umabot ng 1 oras ay natuyo na ito at para na lamang itong mahabang ugat ng puno. Pinutol ng manggagamot ang nahulog na saging sa may taas ng bubungan at tinapon ito sa may apuyan kasama ng natuyong dila na yon. Ang sabi ng manggagamot, kaya niya pa umanong saktan o bigyan ng sakit ang nilalang na muntikan ng kumuha sa katawan ni Lola. Sinira nila ang takip ng bintana ng bahay at ginawa nila ang ritual na mula sa loob ng bahay ay ilabas si Lola sa bintana. At nang mailabas ito sa bintana at hindi nagbago ang anyo niya, kumpirmadong hindi napalitan ng bangkay ni Lola. Hindi nagtagumpay ang nilalang na yon. Siya pa rin. Nabigo ang aswang na gawin yon. Matapos yun ay inihiga ulit si Lola at may dinasal lamang ang manggagamot. Meron pa itong sinabing ilagay sa may taas ng kabaong ni Lola para hindi masalisihan ang bangkay. Matapos ang gabing yon, nagdagdag pa ng kaukulang ilawan sa labas na bahay sa 4 na sulok ng lote. Sa buong magdamag na ilang gabing nakahaya si Lola, malakas ang ilaw na yon. Lahat ay gising sa gabi, salitan kong matulog. Hanggang sa mailibing si Lola, naging tahimik ang lahat. Pero talagang hindi din kami makatulog ni Ate Rosa noon ng maayos. Nang umuwi na kami ng Manila, bawi na bawi ang tulog namin. Iisang karanasan lamang namin yon. Pero sapat na patunay na ito na totoo ang mga aswang.